Lay, may bisita ka. Napatingin si Lay sa pinto ng kanyang bahay nang may magsalita. Sino daw po? Tanong niya sa kanyang yaya. Wala naman po akong inaasahang bisita ngayon. Ang asawa mo? Sagot nito kaya natigilan si Lay. Sa lubungang kilay na tumayo si Lay at dinampot ang baseball bat niya. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong ang lalaking ngiti-ngiti sa kanya. Agad rin namang nawala ang ngiti ng lalaki nang makita ang kanyang bitbit. Lay, masakit yan. Kinakabahang sabi ni Grace sa kanya. Alam mo naman pala, pero malandi ka pa rin? Singhal ni Lay dito. Maupo ka at ipaliwanag ang sarili mo. Parang batang umupo naman si Gray. Si Lay naman ay tumayo sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang baseball bat. Wala naman akong babae. Nakangusong sabi ni Gray. Hindi ako nakabisita kasi naging busy kami sa kasal ni Simon. Tapos hindi ako invited. Maktol ni Lay. Hindi mo ako mahal. Siguro nag-e-enjoy ka doon kasama yung mga sexy na babae. Ayaw mo sa akin kasi mataba ako. Lay, hindi totoo yan. Sabi ni Gray at hinila ang asawa saka inupo sa kanyang kandungan. Lay, hindi alam ng mga magulang nating kasal tayo. Alam mo naman ang daddy mo. Baka barilin ako noon. Bakit nga ba tayo kinasal? Nakangusong tanong ni Lay. Hindi naman ako nagsisisi. Pero paanong pagising natin kasal na tayo? Lasing tayo noon. At may siraulong bigla na lang nagpapirma sa atin ng original marriage certificate. Sagot ni Grace sa kanya. Gusto mo ba pupunta tayo sa amin? Ipapakilala kita kila mama. Totoo? Hindi ka natatakot? Umiling si Gray. Para na rin mapatunayan kung wala akong ibang babae. Ipapakilala na rin kita sa asawa ni Simon. Sigurado magkakasundo kayong dalawa dahil pareho kayo ng hilig, ang kumain. Ikaw? Hinampas nila yung asawa. Sige na, hindi kita hampasin ng baseball bat. Natawa lang si Gray at piniga-piga ang bilbil ng kanyang asawa. Napangiti si Lay at hinaplos ang buhok ni Gray. Nagugutom ako. Anong ulam? Tanong ng lalaki. Nagluto si Manang ng sinigang na hipon. Ipaghahain kita. Nagtungo ang dalawa sa kusina. Naupo si Gray sa island counter habang pinagmamasdan ng kanyang asawang maghain. Ang ganda mo. Parang mas gusto kong ikaw na lang kainin. Limited edition ako no, kaya hindi mo na pwede. Banat naman ni Lay at nilapag ang pagkain ni Gray. Sa ngayon, magtiis ka muna dyan sa hipo ni Manang. Akmang susubo pa lang si Gray, kaya natigilan siya nang marinig ang boses ng ama ni Lay. Lay! Oh my God, si kamatayan! Saan ako magtatago? Sa ilalim ng lamesa! Sagot ni Lay at pinasok siya sa ilalim ng mesa. Lay? Daddy, ba't po kayo nandito? Akala ko po nasa business trip kayo. Nabalitaan kung kinasal ka na raw? Sagot ng kanyang ama kaya kinabahan siya. Yung kaibigan kong judge, nakita ang pangalan mo sa isang marriage contract at ang asawa mo nakalagay doon, si Gray Carter? Napalunok naman si Lay, ganon din si Gray na nasa ilalim ng lamesa. Sagutin mo ko, Lay. Seryosong sabi ng kanyang ama. Baka po namali lang ng kita yung kaibigan mo. At saka, kung totoo man po, nasa tamang edad naman po ako, Dad. Nasa tamang edad ka nga, pero hindi mo naman pinapaalam sa akin ang mga desisyon mo sa buhay. Sabi ng kanyang ama. Wala na ba akong karapatan sa'yo? Daddy, hindi naman po sa ganun. Ang lawak naman po na imagination mo. Biglaan lang po yung kasal namin ni Gray eh. Kahit na, hindi mo pa rin pinaalam. Nagtatampong tura ng kanyang ama. Tati naman. Nakangusong yumapo siya sa braso ng ama. Importante ka po sa akin at sobrang mahal kita, Dad. Ikaw po yung nagpalaki sa akin at nag-alaga sa akin. Huwag ka nang magtampo. Alam mo bang pangarap kong maglakad sa aisle para ihatid ka sa altar? Napahinga ng malalim ang daddy ni Lay. Biglaan lang po ang kasal namin. Nagulat si Lay nang lumabas si Gray mula sa ilalim ng lamesa. Ninong, may second wedding pa po kami sa simbahan. Huwag ka po mag-alala,
Hahanap po ako ng simbahan na may mahabang aisle. Ikaw! Kinwelyuhan ng ama ni Lay si Gray. Bantay sa lakay kang lalaki ka? Manang-mana ka kay Gavin na ama mo. Sorry na po. Kasalanan nyo rin naman po Gumawa-gawa kayo ng perfect na anak tas perfect pang asawa. Sinamaan lang siya ng tingin nito bago siya bitawan. Daddy, wag ka na pong magalit. Maupo ka na lang po para makakain na tayong tatlo. Hindi na, at may meeting pa ako. Nabigla lang ako sa nabalitaan ko, kaya ako napasugod dito. At di ko akalaing totoo pala talaga. Dito ka po ba magde-dinner? Masarap po magluto si Gray. Paglulutuan ka po niya ng favorite mong ulam. Okay, sige. Tugon ng kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Aalis na ako. Sinasabi ko sa'yo, Gavin Liit. Sasamain ka sa akin kapag may ginawa kang hindi maganda sa anak ko. Promise po, wala. Sabi ni Gray at ngumiti. Behave po ako at mabait lang na asawa na palaging aalagaan at mamahalin ng anak nyo. Ingat ka, Daddy. Sabi naman ni Lay at hinalikan sa pisngi ang ama. Tumango lang ang kanyang ama bago lumabas ng bahay. Doon naman nakahinga ng maluwag ang binata. Katakot si Ninong. Buti walang dalang shotgun. Hindi lang naman ikaw ang natakot, pero mabuti na rin yun. At least alam niyang kasal na tayo. Mukhang si Mama na lang ang haharapin nating nakakatakot. Sabi ni Great na tawa. Siguradong malambing yun sa'yo tas sa akin galit yun. Magtatampo yun dahil hindi tayo nang invite. Sana yung nag-set up ng biglaang kasal natin, inimbitahan yung mga mahal natin sa buhay. Naiiling na sabi ni Lay. May idea ka ba kung sino nag-set up nito? Umiling naman si Lay. Wala pa sa ngayon. Ikain na lang natin yan. Oo nga pala, sinabi mo sa daddy mo na magaling ako magluto. Alam mo namang laging palpak ang mga luto ko. Huwag kang mag-alala, magpapatulong tayo kay Manang. Akong bahala. Basta, seryosohin mo lang mamaya yung pagtuturo ni Manang para hindi palpak. Okay? Noted. Sabi na lang ni Gray. Pagkatapos kumain ni Gray, ay hinugasan niya muna ang kanyang pinagkainan bago sila magtungo sa sala at maupo. Ano bang favorite ni Ninong? Tanong ni Gray at tinakbayan ng asawa. Wala akong alam sa paborito niya. Parang lahat naman kasi kinakain niya. Mechado. Mahilig din siya sa pork chop, balut, chicharong bulaklak. Wow hindi pang high blood ang atake ni Ninong Sarkastikong sabi ni Gray. Sure ka? Yun ay hahanda natin? Baka hindi niya maabutan na magiging apo niya pag nagkataon. Sira? Siniko ni Lay ang tiyan ni Gray. Syempre hindi. Mechado ang ihahanda natin sa kanya at saka mga gulay. Hindi siya fan ng gulay pero wala namang magagawa si Daddy Para na rin yun sa health niya at para na rin maabutan niya pa yung mga apo niya. Napangisi si Gray at kinurot-kurot ang matabang pisngi ng asawa. Gumawa na tayo? Gagalingan ko ng performance ko this time. Manahimik ka? Masungit na si Tarito ni Lay. Hindi na muna natin ulitin ang bagay niyo, okay? Tsaka nakapagsinipag ako. Ako naman ang kikilos Nakangusong sabi ni Gray. Hindi mo na siguro ako mahal, no? Porket may bigote ako, ganyan ka na sa akin? Napairap naman si Lay sa kawalan. Alam mo minsan, iniisip ko kung nasa tamang landas pa yung utak mo. Nasa tamang landas pa naman. Ani Gray at pinisil ulit ang pisngi ng asawa. Lay, sana kasing cute at ganda mo ang mga anak natin. Kung ganon ang kalalabasan, baka araw-araw tayong gumawa. Anong tingin mo sa akin, aso? Bago natin isipin ang tungkol sa mga bagay na yan, mas ayos mo na sigurong magpunta tayo ng palengke at mamili ng mga sangkap. Mamili na rin tayo ng mga stocks dahil wala nang stocks dito sa bahay. Noted, wifey. Huwag ka mag-alala, sagot ko lahat ng gastusin mo. Yan, very good. Tama yan, sugar daddy ko. Nakangising sabi ni Lay at tumayo. Maliligo lang ako saglit para naman presko. Ang init-init pa naman sa labas. Sabay ako. Pagbibiro ni Gray pero dinilaan lamang siya nito. Umakyat si Lay sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng susuotin bago pumasok sa banyo. Si Gray naman, nag-check ng emails niya dahil hindi siya pumasok ngayon. Natawa siya na makitang may email ang kanyang kapatid na bagong kasal.
Hindi pwedeng ikaw lang may day off pagdating sa asawa. Sabi niya habang binabasa ang email ng kanyang kapatid na puro reklamo. Nang makababa si Lay, ay itinago ni Gray ang kanyang cellphone bago sila umalis para mamili. Sa supermarket na lamang sila nagtungo. May supermarket na malapit sa bahay ni Lay, kung saan mabibili din naman yung mga panindang kagaya sa palengke. Kunin mo lang yung mga kailangan, ako na bahala magtulak ng cart. Tumango lamang si Lay at nagsimulang mamili. Sa gitna ng kanilang pamimili ay may humarang na babae kay Gray. Napataas naman na isang kilay ni Lay dahil dito. Gray, ang tagal na rin ang huli nating pagkikita ah. Zia? Pekeng ngumiti si Gray. Akala ko ba bumalik ka na ng Amerika? Nandito sila mommy, kaya bumalik ako. Balita ko, kasal na si Simon at ang babaeng mga agaw na yon. Oo, masaya na sila, kaya wag mo nang guluhin. Siguradong may mahanap ka na ba ibang lalaki dyan. Hindi ko nakuha ang kapatid mo eh. Pwede bang ikaw na lang? Napalunok si Gray nang haplosin siya nito. You're single naman, bagay na bagay tayong dalawa. Zia, hindi kita type. May asawa na ako. May asawa na siya? Sabad naman ni Lay na may hawak na sayote. Dumistansya ka ng konti. Paano kung baliw ang bigla mong yapusin? Eh dinayari ka pa. Seriously? Gosh! Ano ba yung mga taste niyo magkapatid? Pareho kayo mahilig sa exotic? Sino exotic? Matapang na tanong dito ni Lay. Ikaw ang mas mukhang exotic sa ating dalawa. Tignan mo nga yung damit mo. Manipis pa sa mukha mo. So ano gusto mo? Gumaya ako sa isang manang na baboy? Nakakainsultong sabi ni Zia. Zia! Hindi kita pinatulan nung muntik mo nang patayin ang asawa ni Simon. Pero ngayon baka hindi kita matansya. Kapag asawa ko ang kinanti mo, umalis ka na. Ibaon mo ang sarili mo dun sa snow. Padabog namang umalis si Zia. Umamba sila na babatuhin ito ng sayote, kaya mabilis na inawat ni Gray ang kanyang asawa. Sino yung baliw na yun? Lakas man lait nun ah. Send mo nga sa akin yung address nun at papakainin ko lang ng 1,000 sayoting hilaw. Pabayaan mo na siya. Hindi na mauulit yung babae na yon. Ay, subukan niya umulit na magkasubukan kaming dalawa. Doon ka nga. Pagkatapos mong yakap-yakapin ako, magpapayapos ka naman sa iba. Wifey? Nakangusong sabi ni Gray. Nabigla lang ako. Eh hindi ko naman nakalain na ganun kalakas yung tama niya sa utak. Dati namin kaibigan yon at patay na patay kay Simon yon. Kaso, hindi na namin kaibigan yon dahil baliw siya masyado. Huwag ka na magalit, wifey ko. At baka ako naman ang mabaliw. Napangiti naman si Lay sa sinabi nito. Biniro lang kita. Dagdag pogi points ka sa akin dahil pinagtanggol mo ako eh. Dahil dyan, may reward ka sa akin mamaya. Anong reward? Excited na tanong ni Gray. Gagawa tayo ng apo ni Daddy. Malanding sagot ni Lay at humagikgik. Natatakot ako. Nakangusong sabi ni Lay habang nakakapit sa braso ng asawa. Paano kung masungit ang mama mo? Natawa si Gray sa sinabi nito. Hindi masungit si mama. Di ba ganun yung mga madrasa sa palabas? Masungit sila tapos masasama ang ugali. First time ko rin makakilala ng bagong asawa ni Tito Gavin. Kaya hindi ko sure kung mabait siya. Tsaka palagi mo sinasabi na siguradong lagot ka. Sana si Tita Syra na lang na pangasawa niya. E di sana, good sa God. Makikita mo mamaya. Nakangiting sabi ni Gray. Pumasok sila sa bahay ng mga magulang ni Gray. Nakita nila ang isang magandang babae na mas bata sa kanya na nakaupo sa sofa. Zyra! Pagtawag dito ni Gray kaya napalingon ito sa kanilang gawi. Kuya Gray! Tumayo ito at lumapit sa lalaki, tsaka humalik sa pisngi nito. Ba't ngayon ka lang umuwi? Halos ang tagal mong walang paramdam. Nag-aalala na si mama kaya lagot ka. Sino siya? Ang ganda-ganda niya tas ang cute. Parang si Ate Talia. Saad ng babae nang mapalingon nito kay Lay. Sino si Talia? Pabulong na tanong ni Lay sa kanyang asawa. Huwag kang magselos, asawa ni Simon. Asawa siya ng kapatid ko. Gray! Napalingon sila sa nagsalita
At bumungad sa kanila ang mga magulang ni Gray. San ka galing bata ka ha? Puro ka lang tawag sa amin. Natawa naman si Gray. Sorry na po, may isa kasing klingi rito na ayaw akong paalisin sa tabi niya. Lay! Nakangiting sabi ng ginang. Ang tagal na nung huling pagkikita natin. Sa Amerika ang huling kita natin at bata ka pa. Ang ganda-ganda mo lalo kaso parang pumayat ka. Si tita, ang galing pa ring mambola. Namiss po kita tita Saira. Namiss din kitang bata ka. Kamusta ka na? Masaya na po sa buhay, kayo po. Eto, kakaasar mo sa amin ng tito mo, nagkatuluyan kami. Sabi ng ginang at umangkla sa braso ng asawa. Kinasal kami ni Tito Gavin mo. At may bago kami anak, si Zaira ang bunso namin. Bahagyang nagulat si Lay pero ngumiti rin agad. Kaya pala madalas mabanggit ni Gray na kapatid niya si Simon. Di ko po kasi akalain na magkakatuluyan talaga kayo ni Tito pero masayang-masaya po ako para sa inyong dalawa. Sobrang perfect match po kayo sa isa't isa. At totoo yung sinabi mo. Sabi naman ni Gavin na ama ni Gray. Teka, madalas mabanggit ni Gray na magkapatid sila ni Simon. Bakit? Palagi ba kayo magkasama? Takang tanong ng ginang. Hinapit ni Gray sa bewang ang kanyang asawa. Ma? Pa? Zaira? Asawa ko na po si Lay. Natahimik naman ang lahat kaya nagkatinginan ang mag-asawa. Asawa? Gulat na tanong ng ginang na dumagundong pa ang boses sa buong bahay. Ha? Kailan pa? Totoo? Hindi prank? Bakit hindi ko alam, Gray? Kalma, sabi ni Gavin sa asawa nito. Maupo tayo at doon tayo mag-usap sa sala. Lumapit naman sila sa sofa at nagsiupuan. Halos mag-iisang taon na ho kami mag-asawa. Bigla lang ho yung kasal namin na pati kami nagulat din. Gray, bakit hindi kami invited? Salubong ang kilay na tanong ng ginang. At talaga ngayon mo lang sinabi? Naunahan mo pa talaga mag-asawa si Simon? Ma, wag ka na pa magtampo. Dahil biglaan po talaga. May second wedding pa naman po kami ni Lay eh. Pangako po, invited na kayo dun. Aba dapat lang. Hindi na kita papansinin kapag hindi mo kami inimbitahan. Sorry na po. Nakangusong sabi ni Gray. Tumawa lang ang ama nito kaya napalingon sila rito. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong ng asawa nito. Nai-imagine ko lang yung reaksyon ni Leo. Siguradong hindi rin imbitado yun sa kasal kaya nahuhulaan kong galit yun at may tampo pa rin. Kaya pala nung tumawag ng isang araw masungit sa akin. Opo, galit si Daddy at nagtampo. Buti na lang po at nadaan ko sa lambing. Hindi rin ho siya makapaniwalang kinasal ako kay Gray eh. Kahit kami naman iha. Boyish ka kasi dati at nag-aagawan pa kayo ni Gray sa babae. Kaya naman nagulat ako nang ibalita niyo mag-asawa na kayo. Hindi talaga natin masasabi ang mangyayari sa future, no? Pa, palabas lang pala ni Lay na boyish siya kasi crush niya ako. Diba? Ang kapal mo. Ikaw may gusto sa akin kaya wag mo akong baliktarin. Kung ayaw mo ikaw bumaliktad sa akin. Para ka pong si Ate Talia. Ganyan din po siya kay Kuya Simon eh. Kaya po under si Kuya. Masaya po ako para sa inyo ni Kuya Gray. Thank you. Nakangiting tugon ni Lay dito. Tito, tita, ibang klase naman ng jeans yung dalawa. Mukhang manika ito si Zaira oh. Siguro maraming maliligaw dito. Marami talaga. Kaso, may isang nanalo sa puso niyan na siguradong kilalang kilala mo. Sino po? Usisa naman ni Lay. Si Ken. Sagot ng ginang. Napalingon si Lay kay Zaira. Zaira, kapag nagbago ang isip mo, handa akong isalba at tulungan kang makalayo. Mabait naman po si Ken. Nagpasuntok pa nga po siya kila Kuya para payagan nilang manligaw siya sa akin at makalapit eh. Kahit ako, sasapakin ko siya eh. Pero nararamdaman ko namang magiging mabuting tao na si Ken ngayon. Noon kasi, ubod ng sama ng ugali nun. Kaya hindi kami magkasundo. Ewan ko ba kung ba't naging kaibigan niyo ng mga kuya mo? Naramdaman yatang maganda ang kapatid ko.
Sabad ni Grace sa isang tabi. Gagawa lang ako ng mga kain natin, ha? Oo nga pala, Lay. Mama at Papa ang tawag mo sa amin dahil parte ka na ng pamilyang to. Sige po. Kinikilig namang tugon ni Lay. Tumayo ang ginang at nagtungo sa lamesa. Sumunod naman dito ang asawa nito. Hindi mo man lang nabanggit na sila ang nagkatuluyan? Sabi ni Lay kay Gray. Surprise! Para naman matense ka rin. Natense kaya ako kay Ninong, kaya dapat ikaw rin. So gumaganti ka. Mataray na tanong ni Lay sa lalaki. Joke lang po. Nasa ganoong senaryo sila nang dumating ang mag-asawang Talia at Simon, kasunod ang mga kaibigan nila. Gray! Agad na dinamba ni Simon ang kapatid. Panira ka ng honeymoon, talagang tinambak mo sa akin ang dapat na trabaho mo? Sorry na. Busy rin kasi ako. Anong sorry? Bayaran mo ako. Dumako ang tingin ni Simon kay Lay. Lay? Putya, ikaw na ba yan? Hindi, guni-guni mo lang. Piloso pong sagot ni Lay. Si Lay nga. Natatawang sabi naman ni Jason. Aba, babaeng-babae ka na. Dati, mas macho ka pa sa amin eh. Sabi naman ni Ian. What's up? Saad ni Ken bago dumiretso sa tabi ni Zaira. Asawa ko pala si Talia. Pagpapakilala ni Simon sa asawa nito bago akbayan. Bakit pala kayo magkasama ni Gray? Nagde-date ba kayo? Guys, asawa ko pala si Lay. Ani Gray at inakbayan ng babae. Napuno ng katahimikan ng buong bahay dahil sa sinabi ni Gray. Ano? Sabay-sabay na sigaw ng mga kaibigan niya. Gulat na gulat ah. Anong pinapalabas nyo? Hindi kami bagay ni Gray. Gusto nyong dambahin ko kayong apat? Hindi, nagulat lang kami pero hindi kayo nagbibiro. Kailan pa? Ba't di kami invited? Biglaan yung kasal eh. Pero may second wedding kami. Invited na kayo dun. Bakit kayo kinasal? Tanong naman ni Simon. Siniko ni Talia ang asawa. Sa tingin mo, bakit sila kinasal? Malamang mahal nila ang isa't isa. Ikaw ba? Sa tingin mo ba pinakasalan kita kasi trip ko lang? Ba't galit ka? Natatawang niyakap ni Simon ang asawa. Init naman ang ulo ng misis ko. Duh, too much PDA. Sabad ni Ken sa isang tabi. Wag mo sagutin yan. Sabi ni Talia kay Zaira. Wala na kayong pakialam kung ba't kami nagpakasal. Hindi rin kayo invited sa second wedding dahil mukhang di nyo deserve. Aba, parang pwede pala maging mag-best friend to si Talia tsaka tong si Lay. Sabi ni Ian. Parehong mainitin ang mga ulo nyo. Ang tatangan nyo kasi. Halos sabay pang sagot ni Lay at Talia. Naririnig ko ang boses ng mga manugang ko. Sabi naman ng ina nila Gray na may dalang merienda kasunod ang asawa nito. Bakit niyo ba binubwisit ang mga manugang ko? Mama, ayaw yatang kinasal kami ni Gray eh. Parang batang sumbong ni Lay dito. Lalo na po si Ken. Totoo po yun, tita. Ay, mama pala. Sabi naman ni Talia. Huwag niyo akong siraan. Singhal sa kanila ni Ken. Huwag niyong inaaway itong mga manugang ko. Itong mga magagandang anak ko ay sobrang espesyal sa akin. Kapag inaway niyo sila, kaaway niyo na rin ako. Lugi tayo kay tita. May paborito. Sabi ni Ian at napailing-iling pa. Napangisi naman si Talia at Lay sa isa't isa bago mag-appear. Mukhang magkakasundo agad sila kahit kakakilala pa lamang nila sa isa't isa. Tinapos nila ang asaran at naupo na lang para kumain. Kumusta ang honeymoon? Tanong ng ginang kay Simon. Masaya po. Nakangiting sagot ni Simon bago samaan ang tingin ng kapatid. Kaso may isang asungot na nakisabay. Alam na ini-enjoy ng kapatid ang honeymoon, hindi pumasok sa company at nakipagsabayan. Ayun, hindi kami gaano nakapag-bonding ni Talia dahil ginawa ko pa ang dapat yung trabaho. Ano magagawa ko? Namiss ko rin ang asawa ko. At saka, mabuti na rin dinalaw ko siya. Nagdududang ng bababae ako eh. Muntik na kaya akong hatawin ng baseball bat. Tinakot lang kita. Hindi naman kita hahatawin ng baseball bat dahil masyadong magaan ang parusang yon. Kung nang babae ka man, sasaksakin agad kita at diretso libing na rin.
Brutal naman ng mga asawa niyo. Akala ko si Talia na ang brutal. May mas ibubrutal pa pala sila eh. Mas maganda yung ganon para siguradong walang gagawing kalokohan ng mga asawa niyo. Sus, ganon ka rin po kasi. Hinabol mo pa nga ng itak si Tito sa Amerika eh. Kasi may babaeng humalik sa pisngi niya. Hindi ko maalala. Inosenteng sabi ng ginang. Manahimik ka dyan, Jason. Maiintindihan mo lang kami kapag nagkaroon ka na rin ng asawa. Maraming asawa yan eh. Babaero yan eh. Sa Amerika, halos 10 ang nagpapakilala sa kanya na asawa niya. Sabi ni Lay sa mga ito. Hindi ako babaero, babae ang lumalapit sa akin. Alam mo, hindi na ako magugulat kung puro panganay ang anak mo. Siguradong masaya ang buhay mo nun. Pang-aasar naman ni Talia. Wala pa sa isip ko ang pagkakaroon ng pamilya, kaya wag niyo akong ganyanin. Itong si Ian muna ang sumpain niyo, may natitipuhan niyang lalaki na yan. Shh! Daldal mo, tumigil ka na. Baka mausog pa yung soon to be love life ko. Basta, ang feeling ko, may anak na si Kuya Jason. Sabad ni Zaira, kaya napalingon sa kanya ang lahat. Ganon kasi sa mga movies, di ba? May kakatok na babaeng may dalang bata sa bahay ng lalaking babaero at sasabihin ni girl na may anak siya rito. Bigla akong kinilabutan. Zaira, kumatok ka at baka magkatotoo yan ha. Ayoko pa magkaroon ng pamilya. Gusto ko pang i-enjoy tong life ko. Parang ang ganda ng ganon. Ninang ako ah. Sabi pa ni Lay at pumalakpak. Please lang, tigilan niyo muna ako. Si Zaira ang bantay niyo, aba matinik din yan si Ken. Baka mamaya may pamangkin na kayo. Huwag mong ibaling sa akin yung sumpa mo. May pangako ako at di ko babaliin yun. Dapat lang. Singit naman ni Simon sa isang tabi. Dahil itatapon kita sa ilog Pasig. Subukan mo at ihahampas ko sa iyo ang baseball bat ng asawa ko. Saad naman ni Gray kay Ken. Tutulungan ko pa si Gray na hampasin ka. Behave lang sa sister-in-law ko. Yan na ang kayamanan ko kaya ingatan mo yan. Tama. Sang-ayon naman ni Talia at tumangutangu pa. Nang magising si Gray, ay wala na sa kanyang tabi ang asawa. Bumangon siya at dumiretso sa banyo para maligo dahil may work pa siya. Baka sakali na siya ni Simon kapag hindi pa siya pumasok. Nang makapagbihis na si Gray, ay bumaba siya sa kusina at dumiretso doon. Nakita niya ang asawa na naghahain. Good morning, beautiful. Nakangiting bati niya sa asawa. Good morning. Maupo ka na. Ihahain ko na lang tong niluto ko. So sweet naman ang asawa ko. Tara, kumain na tayo. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Aalis din ako, magkikita kami ni Talia. Napagdesisyonan kasi namin magbonding, total may pasok din naman si Simon. Mukhang magkakasundo kayo Ibibigay ko sa yung credit card ko para may panggastos kayo. Deserve mo mag-shopping, mahal ko. Talaga? Deserve mo ring diligan ako mamaya. Saad naman ni Lay. Lay, aasahan ko talaga yan. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso ang dalawa sa sala. Nilapitan ni Lay ang asawa at inayos ang necktie. Baka dumaan din ako sa office ng daddy mo dahil tumawag siya kagabi at magkita raw kami. Sabi ni Grace sa kanya. Lay, pagdasal mo ako Baka mamaya kung ano gawin sa akin ng tatay mo Baka hindi na ako makauwing buhay sa'yo. Natawa si Lay. Sigurado naman ako hindi ka sasamain kay daddy pero good luck sa'yo mamaya. Alis na ako. Paalam ni Gray bago halikan sa labi ang asawa. Kapag may nangyaring hindi maganda, tumawag ka lang. Ingat kayong dalawa ni Talia. Sila ang mag-ingat sa amin. Sige na at baka mahuli ka sa trabaho mo. Love you. Sabi ni Gray at hinalikan siya sa noo bago umalis. Umakyat naman sa taas si Lay. Dahil maaga pa naman, naupo muna siya sa kanyang kama at nag-cellphone. Tinext na si Gray ng I love you too para ganahan lalo ito sa trabaho. Maya-maya lang ay naligo na siya at nag-ayos. Nang makababa siya ay nakita niya si Talia sa kanyang sala na umiinom ng juice at kumakain ng mamon. Nagmerienda muna ako. Dala ko yung sports car na asawa ko para doon niya talagang datingan natin. Marunong naman ako mag-drive kaya I got you. Ang angas natin doon sa sports car Magpapaturo nga rin ako mag-drive kay Gray para makabili din ako ng ganyan. Inubos muna ni Talia ang kinakaing merienda bago sila umalis ni Lay. Tuwang-tuwa si Lay habang nasa loob sila ng sports car
Ang bango-bango rin ng loob at fresh dahil sa aircon. Nang makarating sila sa mall, ay nagpark si Talia bago sila bumaba. May mangilan-ngilang tao sa mall na nakatingin sa kanila, lalo na sa sasakyang dala-dala nila. Dala ko pala ang card ni Gray. Sagot na raw niya ang gastos natin. Ay, sayang kasi pinadala din sa akin ni Simon yung card niya. Napangisi ang dalawa at mukhang pareho ng iniisip. Bibilihin nila ang mga gusto nila ngayon dahil may hawak silang black card. Deserve natin ng magandang damit, so let's go shopping. Nagtungo sila sa bilihan ng mga damit at namili ng kanilang mga gusto. Pagkatapos nilang mamili, iniwanan muna nila yon sa iwanan ng mga gamit. Nag-ikot-ikot pa sila at pare-parehong tiningnan ng mga bagay na sa tingin nila ay taste nilang bilhin. Nang magtanghalian, kumain sila sa isang Japanese restaurant. Libre ko na tong lunch natin. Ako naman ang nag-aya kaya sagot ko na to. Okay, sige, pero libre ko mamaya yung merienda natin ha. Magkwento ka naman tungkol sa inyo ng asawa mo. Sobrang curious ako dahil para lang kayo magtropa minsan. Magtropa naman talaga kami, sabi ni Talia. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami at palagi magkasama. Kahit magkaibang section namin nun, palagi pa rin kaming sabay sa lahat. At palagi pa rin niya akong pinupuntahan. Mahina nun si Simon, lalo na yung katawan niya nun na parang patpatin. At ako ang superhero niya dati, dahil malaki ang katawan ko. Tiklop agad ang mga nangaaway sa kanya. Actually, nagustuhan ko siya nung high school kami kaso secret-secret muna kasi baka masira yung friendship namin. Kaso, nung kinailangan nilang umalis si tita papunta sa ibang bansa, naiwan niya na ako. Wala na kami naging contact simula nun. Tapos nung bumalik siya, ayun, isa na siyang masarap na papa. Matagal na rin pala akong gusto ni Simon. Yun ang sabi niya. Talaga? Nakakakilig naman? Talagang binalikan ka niya. Kapitbahay namin sila sa Amerika. At childhood friend kami ni Gray. Palagi ako nang binabantaan ni Simon na wag ko siya magugustuhan dahil may babalikan siya sa Pilipinas. Kapal na mukha niya nun. Palagi niyang bukang bibig ang pangalan mo. Talia dito, Talia doon, Talia everywhere. Natawa si Talia. Kayo, ano story niyo ni Gray? Isa lang siyang hampas lupang pasaway at walang ibang ginawa kundi asarin ako. Magkaibigan din kami at maangas pa ako sa kanila. Naging kaibigan ko rin yung mga kaibigan niya. Hindi ko naman talaga siya nagustuhan nun eh. Nahulog lang ako sa kanya nung kinasal na kami nung 1 taon. Nagparty kami nun at pagising namin, kasal na kami at nag-honeymoon pa. Halos katayin ko nun si Gray kasi akala ko pinlano niya lahat ng yun. Yun pala pareho lang kaming biktima. Hinahanap pa rin namin kung sino ang nagpapirma sa amin ng marriage contract na yun para masampal ko lang. Sinubukan namin magpa-anal. Kaso, ang hirap pala. Ang daming kailangan. Kaya yun, sinubukan na lang namin hanggang sa mahulog na ako. Talagang yung magkapatid na yun? Hokage moves. Ang mahalaga ngayon, masaya tayo at may gwapo tayong mga asawa. Totoo. Uy, si Jason may kasamang babae at baby. Napalingon si Talia sa kabilang table at nandun nga si Ian. Mukhang nagkatotoo yata ang sinabi mo. May sumpa yata yung salita ko. Natatawang sabi ni Lay. Pagkatapos kumain, ay naglibang pa sila sa mall. Nagpaspa sila at manicure. Nang sumapit ang 3:00, ay napagdesisyon na nilang umalis na at magtungo nilang sa office ng mga asawa nila. Nakakapagod ang araw, sabi ni Talia habang inilalagay sa backseat ang kanilang mga pinamili. Natigilan ang dalawa nang may humila na lamang sa kanila basta at tinutukan sila ng baril. Akin ang susi ng sasakyan. Ibigay mo kung ayaw niyo mamatay kayo. Bumili kayo ng inyo kung gusto niyo. Manahimik ka. Hinampas si Lay ng baril sa ulo, dahilan para mapahiga siya sa sahig. Lay! Ang huli niyang nakita ay si Talia na nakahandusay na rin sa sahig at dumudugo ang ulo bago siya mawala ng malay. Sa kabilang banda naman ay si Gray na nasa conference room. Kasama niya sa meeting ang kapatid na apura ang tingin sa cellphone nito. Ganon din naman si Gray dahil na-miss niya agad ang asawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na agad niya namang sinagot. Tumunog din ang cellphone ni Simon at sinagot din ito ng kapatid niya. Lay! Masiglang bati niya sa kabilang linya.
Kamusta ang shopping niyo, Natalia? Ito po ba si Mr. Gray Carter? This is Inspector Dimagi ba? Nasa ospital po ang asawa niyo kasama ang kaibigan niya. Natagpuan po silang duguan sa parking lot ng mall. Ha? Agad siyang napatayo. Pupunta na ako. Nasa ospital ang asawa namin. Sabi ni Simon sa kanya. Agad tumakbo palabas ang dalawa ng conference room. Lumabas sila ng kumpanya at agad sumakay sa sasakyan ni Gray. Halos lipa rin ni Gray ang patungong hospital dahil sa sobrang bilis niya magmaneho. Nang makarating sa ospital, pumasok sila agad sa loob at dumiretso sa information desk. Saan po ang room ni Leigh Carter? Tanong ni Gray sa nurse. Si Talia Carter. Pakibilisan. Bilis! Nasa room 207 po ang dalawa? Mabilis na umalis ang dalawa at hinanap ang room 207. Nang mahanap nila, ay agad silang pumasok sa loob ng kwarto. Nadatnan nila ang dalawang babae na kumakain habang kinakausap ng isang pulis. May benda pareho sa ulo ang kanilang mga asawa at may black eye. Leigh! Asawa ko, sino yung gumawa sa'yo nito? Sorry kung wala ako, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gray, ninakaw yung sports car ni Simon. Hinampas pa kami ng baril sa ulo. Gray, ang pangit ko na kasi may black eye ako. Huhulihin natin ang mga hayop na yun. Sabi ni Gray sa asawa bago lingunin ng babaeng pulis. Nahanap na ba ang gumawa nito? Hinahabol na sila ng mga kasamahan ko. Sinamahan ko lang sila rito dahil ayaw kong pasamahin sa paghabol. Hindi raw kasi ako marunong mag-drive at malas daw ako. Inaaway nilang baby Irene namin. Siya nga ito nakakita sa amin eh. Tapos siya pa yung malas, madapa sana yung mga kasamahan niya. Ikaw ang mas importante ngayon. Na-check na ba kayo ng doktor? Papatingnan ko ulit kayo. Baka malala ang injury mo. Ayos na ako. Wala naman kaming head injury ni Talia. Normal lang daw yung black eye. Dahil tinahi yung sugat namin. Tinahi? Leigh, tinahi ang ulo mo? Papatayin ko talagang kriminal na yun. Maayos lang ako. Huwag ka na masyado mag-alala. Leigh, sinaktan ka nila. Ano gusto mong gawin ko? Maging masaya? Nabigla na lang si Leigh nang biglang umiyak si Gray. Yumakap ito sa kanyang bewang at sumubsob sa kanyang tiyan. Sinaktan ka nila. Nangako akong hindi kita sasaktan pero sila naman ang nanakit sa'yo. Paano kung binaril ka nila? Paano na ako? Uy, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako mamamatay eh. Tsaka, hindi na mauulit ang bagay na to. Hindi na ako papayag na may mananakit ulit sa akin. Hindi naman sumagot si Gray at nanatili lamang na nakayakap sa kanya. Sige po, mauuna muna ako. Paalam ni Irene. Babalitaan ko na lang kayo pag nahuli na yung mga kriminal. Salamat, mag-iingat ka. Saad ni Leigh dito. Balitaan mo rin kami kapag inaway ka ng mga kasamahan mo. Sabi naman ni Talia. Ngumiti lang si Irene bago tuluyang umalis. Hindi pa rin kumikibo si Gray na hinayaan na lang si Leigh. Hinaplos-haplos niya lang ang buhok ng asawa para tuluyang kumalma ito. Labas muna kami. Paalam ni Simon. Lumabas ang mag-asawang Simon at Talia kaya naiwan silang dalawa. Gray, ayos ka na ba? Nag-angat ng tingin si Gray. Namumula ang mga mata nito at ilong. Huwag ka na mag-guilty dahil okay lang ako. Hindi rin naman natin alam kung may susulpot na masamang tao eh. Tumango si Gray. Kapag aalis ulit kay Natalia, sasama na ako para hindi na maulit to. Ayoko nang paalisin ka ulit nang wala ako sa tabi mo. Oo na po. Para matahimik ang kalooban mo, gano'n na lang gagawin ko tuwing aalis ako. Palagi kitang isasama. Pero sana mahuli na yung mga siraulong yun. Nasa sasakyan pa yung pinamili namin ni Talia. At saka, susuntukin ko sila dahil pinaiyak nila ang asawa ko. Susuntukin ko rin sila dahil sinaktan nila ang asawa ko. Sabi ni Gray. Makakatikim sila ng super kick. Mga masasamang tao sila na deserve na 100 tadyak sa muka. Brutal naman ang asawa ko. Brutal pero iyakin. Hinding-hindi ako mahihiyang umiyak basta para sa'yo. Mahal na mahal kita, Leigh. Kaya sobrang takot ako na may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sa halip na sagutin ni Leigh ang asawa,
Kinabig niya na lang ang batok nito at binigyan ng halik sa labi. Ang tagal na rin ng huling bonding natin, sabi ng ama ni Gray sa ama ni Lay. Tumatanda ka na talaga, Leo. Mukhang may asim ka pa naman. Pwede ka pa siguro maghanap ng babaeng magpapasaya sa'yo. Huwag mo ako mabiro-biro ng ganyan, Gavin, At baka hindi kita matansya. Hindi ako masaya makabanding ka. Come on. Hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob mo sa akin? Magbalain na tayo kaya kalimutan na natin ang past. Layuan mo ako, matandang hukluban ka. Pareho lang tayo matanda. Napasimangot si Lay dahil sa inaasta ng dalawang matandang lalaki sa kanyang harapan. Parang hindi nagsama sa kalokohan ng dalawa. Sabi ng ina ni Gray at napailing. Alam niyo ba kung bakit nagkaganyan ng dalawang yan? Yung mapapangasawa dapat ni Leo noon. Iniwan siya dahil nahulog kay Gavin. Daddy, ibig sabihin di ka pa rin naka-move on? Ibig sabihin hindi mo mahal si Mommy? Mas mahal mo ang babaeng pinag-awayan niyo ni Papa Gavin? Hindi totoo yan. Kaya nga ako hindi nag-asawa ulit dahil masyado ko mahal ang Mommy mo. Anong inaarte mo dyan? Tanong ng ginang. Ang mga matatanda talaga ang hirap basahin. Mama, wag mo nga asalin si Daddy. Kumain na lang tayo. Dinner po ito ng pamilya natin kaya dapat nag-enjoy tayo. Magkakasundo rin ang dalawang bugok na yan kaya wag mong pansinin. Kamusta na pala ang sugat mo, Lay? Ito po, naghihilom na. Mabuti nga po at nawala na rin yung black eye ko Mabuti rin at nahuli na ang mga siraulong yon. Mabuti rin at nasapa ko sila. Hindi pwedeng sasaktan nila ang dalawang maganda kong anak. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo sila sa sala. Yung mga ama naman nila ni Gray at Lay ay nagtungo sa pool area para mag-inom. Sayang at wala si Talia. Nagpapahinga pa rin kasi hanggang ngayon. Buntis na pala nung sinaktan kayo ng mga kriminal. Mabuti at wala nangyari sa apo ko. Dahil kapag nagkataon baka nakakulong din ako. Si Zaira po. Hindi inuwi ng gagong si Ken. Nakasimangot na sagot ni Gray. Humanda talaga sa akin ang lalaking yun kapag may hindi siya magandang ginawa sa kapatid ko. Nasa Batangas ang dalawa para mag-celebrate ng mansari. Huwag ka mag-alala dahil nangako si Ken na wala siyang gagawin kay Zaira. Ibabalik niya ang kapatid mo ng maayos. Dapat lang po. Ihahampas ko talaga sa kanya ang baseball bat nitong asawa ko. Sandali lang. Sisilipin ko lang yung dalawa sa pool baka nagsusuntukan na yun Yung mag-asawa naman ay umakyat. Gusto kasing magpahinga ni Lay dahil inaantok siya. Matulog ka muna. Malambing na sabi ni Gray sa asawa. Ngumiti lang si Lay bago pumikit. Wala pang ilang minuto ay tuluyan na nga itong nakatulog. Kinumutan ni Gray ang asawa bago siya bumaba. Dumiretso siya sa pool area at nadatna niya ang inang pinapagalitan ng kanyang ama at ang daddy ni Lay. Ma, ba't ba parang dragon ka dyan? Ano na naman pong ginawa nila? Malala ang ginawa ng magkaibigang yan. May nalalaman pang galit? Kasi hindi imbitado sa kasal nyo? Tapos sila naman pala may pakana ng lahat? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Gray. Naupo siya sa isang upuan at kumuha ng chicharong pulutan. Ang dalawang yan na may pakana ng biglaan yung kasal ni Lay. Narinig ko sila kanina. Sira ulong magkaibigan to. Ha? Kayo po ang may pakana? Nahahalata ako kasing mahal mo si Lay. Kaya nakipagkasundo ako rito kay Leo. Biruan lang naman yun. Tapos sineryoso niya naman pala. Napatango si Gray at muling naupo. Halos atakihin ako sa takot kay Daddy Leo. Tas palabas lang pala yun. Kahit ganun di naman po ako galit Thankful pa nga po ako kasi masaya kami ngayon ni Lay. Ikaw lang din naman kasi ang lalaking nakikita kong kayang i-handle at alagaan ng anak ko. Saad naman ng kanyang ninong Leo. At saka, pinilit lang naman ako nitong ama mo. Kumpare, wag ka nang mahiya at aminin mo na lang na gusto mo rin ako maging balae. Ewan ko sa inyo, sinasaniban na naman ng dalawang bugok. Naiiling na sabi ng ginang. Natawa naman si Gray at pasimpleng kinuha ang isang balot at saka isang mangkok ng chicharon bago umalis. Wala naman siyang gagawin kaya naisip niyang maglaro na lang sa kanyang kwarto. Nag-video game siya sa malaking TV habang kinakain ang pagkaing dinala niya. Nang mapagod siya, ay naisipan niyang tabihan na lang ang asawang matulog at natulog na rin.
Si Lay naman ay nagising bandang 4:00 ng hapon. Paglingon niya sa kanyang katabi, nakita niya ang asawang mahimbing na natutulog. Ang pogi? Gigil niyang sabi at kinurot ang pisngi nito. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nadatnan niya ang biyanan na babae na sa sala nanunood. Sinabi sa kanya ng ginang ang nalaman nito kaya agad sumugod si Lay sa pool area. Nadatnan niya ang amang lasing na lasing at tumatawa ng mag-isa. Ang kainuman kasi nito ay bagsak na. Daddy, may kasalanan ka sa akin. Ikaw pala ang mastermind sa kasal namin ni Gray, ah. Tas nagalit ka pa. Ang maganda kong anak. Lasing na sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Mahal na mahal ka ni daddy mo, okay? Mahal din kita, dad. Pero nilulunod mo na naman yung atay mo sa alak eh. Diba may tama ka na po dyan? Gusto mo bang sumama kay Lord? Minsan lang to. Tawagin mo ang Tito Gavin mo at magsusuntukan kami. Daddy, matulog ka na lang. Halika at dadaling kita sa guest room. Huwag kang magpapabigat ha. Isusubsub kita. Inalalaya niya ang ama at hindi na ito nagpabigat at nagpasaway. Ako nang bahala kay Gavin, asikasuhin mo na lang yung ama mo. Sabi ng ginang sa kanya. Inihiga ni Lay sa kama ang ama. Hinubad niya ang sapatos at ang coat nito. Pumunta siya sa banyo at kumuha ng basang bimpo, tsaka pinunasan niya ang mukha ng kanyang ama. Mahal kita palagi, daddy. Hindi na protektahan ni daddy yung mami mo. Sorry, anak. Dad, hindi mo naman po kasalanan. Alam ko pong ginawa niyo ang lahat para kay mommy. Alam ko yon, daddy. Hindi na sumagot ang kanyang ama. Humilik na lang ito kaya natawa siya. Gusto mong merienda? Tanong ng kanyang asawa na pababa ng hagdan at halatang kagigising lang. Gusto kong pizza at mango graham shake. Napagod akong buhatin si daddy, medyo makulit malasing. Dapat ginising mo ko. Bibili lang ako ng merienda natin ha, hintayin mo ko rito. Tumango na lamang si Lay. Lumabas si Gray kaya umupo naman si Lay sa sofa. Tumunog ang kanyang cellphone na agad niya namang sinagot. Ate Lay! Napangiti siya nang marinig ang boses ni Irene. Ate Lay, may nakilala akong lalaki. Palagi siyang lumilitaw kapag may kaso akong hinahawakan. Baka delikadong tao yan. Irene, namimiss na kita. Tara dito. Saan po? Day off ko naman kaya pwede kitang puntahan. Sige, ito-text ko sa yung address. Ingat ka, Irene. Pinatay niya ang tawag at tinext ang location kay Irene. Maya-maya lang, nakabalik na si Gray. Kasama na nito ang mga kaibigan niya. May mga napulot akong asungot. Ito na yung pinabili mo. Inilapag ni Gray ang pizza na binili at ang mango graham shake. Binuksan agad ni Lay ang pizza at kumain. Jason, nakita ka pala namin ni Talia. Feeling ko, nagkakatotoo na yung sinasabi ko. Inirapan lang siya ni Jason na ikinatawa niya. Ate Lay! Narinig ni Lay ang boses ni Irene. Pumasok ang dalaga sa pinto at agad tumakbo palapit sa kanya. Ate Lay, good news! First time ko makahuli ng kriminal. Tinulungan ako nung kinukwento ko sa... Teka! Ikaw yun ah! Tinuro nito si Ian. Ate Lay, siya yung sinasabi kong palagi nakasunod sa akin. Siya yung tumutulong sa akin sa kaso ko. Pinagtaasan ng kilay ni Lay ang lalaki. Bakit mo sinusundan si Irene? Anong pinaplano mo, ha? Hindi mo alam? Pulis yan. Sabi ni Grace sa kanya. Hindi lang halata pero pulis talaga yan. Tumaas ang kilay ni Lay. Ba't mas bagay sa kanya na kriminal? Hoy, grabe ka naman. Magaling kaya akong pulis. So, bakit mo nga palaging sinusundan si Irene? May binangga kasi siyang sindikato kaya kailangan bantayan. Sagot ni Ian at umiwas ng tingin. Mahina siya pagdating sa pakikipaglaban kaya kailangan bantayan palagi. Siguraduhin mo lang na yun ang dahilan. Baka balak mong ligawan ito si Irene ha? Aba, dadaan ka muna sa amin ni Talia. Huwag kang magpapaligaw sa babaerong yan. Tumango naman si Irene. Walang sino man ang nagbabalak manligaw sa akin kasi yung papa ko, General, lagot sila kay papa ko. Yun naman pala. Irene, kain ka na lang nito. Huwag ka mahihiya sa akin ha. Tumawag sa akin si Ate Talia. May baby na talaga siya.
Ninang daw ako kaya excited na ako para sa baby niya. Oh, dumami yata ang bisita. Saad ng ginang nakadarating lang. Gusto niyo ba na merienda? Mama, bumili ako ng merienda. Ito po, kumuha ka lang. Lumapit naman doon ang ginang at kumuha. Aba, sino itong magandang dalaga na to? Siya po yung kinakwento naming sa Irene, yung babaeng pulis na tumulong sa amin. Ha, ikaw pala yun. Masaya ako makilala ka. Salamat sa'yo at niligtas mo yung dalawa kong anak. Naku, wala po yun. Trabaho ko po yun eh. Tsaka masaya po akong tumutulong. Nagpaalam ang ginang dahil naririnig nilang sumisigaw ang asawa nito. Mukhang nananaginip dahil sa kalasingan. Ate Lay, ikaw, kailan ka pa magkakaroon ng baby? Tanong ni Irene na para mang excited. Di ko alam. Pero sana magkaroon na soon. Madalas pa naman kaming gumawa ni Gray eh. Lay! Nahihiyang sabi ni Gray na namumula pa. Huwag mo i-expose yun. Huwag kang mahiya Kuya Gray. Sabi ni Mama, normal lang naman daw po ang mag-asawa na gumawa ng baby. Sabi ni Irene. Ako po soon magagawa ko rin yan. Kung may matapang man na lalaking handang humarap kay Papa. Tumikim naman bigla si Ian, kaya napunta sa kanya ang atensyon. Nabulunan ako dahil sa anghang. Sabi na lang niya. Nabulunan ka lang dahil gusto mong iparating kay Irene na kaya mong harapin ang papa niya. Sana mabaril ka ng Armalite sa ulo. Normal bang brutal masyado ang mga asawa niyo? Tanong ni Ian. Huwag mo silang pansinin, mga balo kasi ang mga yan. Nagkwentuhan lang sila doon hanggang sa sumapit ang dinner. Doon na rin kumain si Irene dahil pinilit siya ng ginang. Palagi kang mag-iingat sa trabaho mo ha? Sabi nito kay Irene. Oo, mahalaga ang mga tao sa paligid mo. Pero dapat palagi ka pa rin mag-iingat. Opo, at saka may savior naman po ako. Palagi nga po nakasunod sa akin si Sir Ian eh. Palagi niya po ako nililigtas. Mukhang may naaamoy na akong something ha? Hay, ang mga gusgusing bata noon may kanya-kanya ng love life ngayon. Mukha talagang tumatanda na ako. Mukhang marami ka pong magiging apo kung sakali. Sabi naman ni Lay. Pero malay mo po, may apo ka na sa isa sa mga kaibigan ni Gray, hindi lang kumikibo. Parinig pa more sa akin. Sabi naman ni Jason. Bakit tinamaan ka? May anak ka na ba? Akala ko ba wala kang plano mag-settle down? Huwag mo nang pikunin at bad mood. Sabi ni Gray sa asawa. Behave na muna. Nakangusong tumango si Lay at nanahimik na lang. Lay, mainit pa rin ang ulo mo? Mahinang tanong ni Gray sa asawa. Oo. Masungit na sagot naman ni Lay. Hindi ka pa marunong maligo? Nung isang araw ko pa sinasabing mabaho ka, di ba? Palagi ako naliligo. Isa pa hindi naman ako mabaho ah. Palagi kong gamit yung pabango mong regalo. Basta mabaho ka, huwag mo ako yakapin. Isa pa huwag mo akong kausapin. Naiirita ako sa'yo. Miski paghinga mo nakakainis. Okay. Nakangusong sabi ni Gray at lumayo sa asawa. Halos 2 linggo na itong masungit sa kanya. Hindi naman alam ni Gray kung ano nagawa niya. Nakasalanan dito. Nagrereklamo na rin ito sa amoy niya. Kahit 5 beses na siyang naliligo araw-araw. Masyadong naging moody ang asawa ni Gray. Na inintindi niya na lamang. Gusto ko ng lechong paksiw. Gusto niya sana utusan si Gray kaso nagigilty siya. Pagkatapos niya kasi itong awayin, uutusan niya naman ito. Pakiramdam ni Lay may sira na siya sa utak. Napahinga siya ng malalim bago kunin ng cellphone. Nasa opisina siya ni Gray at tinatamad siya sa bahay kaya sumama na lang siya dito kahit naiinis siya sa lalaki. Lay, anong gusto mong lunch? Baka may gusto ka. Lechong paksiw? Sagot niya at parang bata itong nilingon. Gusto kong lechong paksiw tsaka leche flan. Nakangiting tumango si Gray. Noted, o-order na ako para makakain na tayo. Tumango lamang si Lay. Gray, mahal mo pa rin ba ako kahit inaaway kita? Hindi mo naman ako ipagpapalit, di ba? Sobrang mahal kita, Lay. Kahit suntukin mo ako, hindi kita ipagpapalit. Pangako yan, hindi kita ipagpapalit. Mahal din kita, Gray. Kaso, naiinis talaga ako sa itsura mo.
Magbabago rin ang mood ko, konting tiis na lang. Opo. Tumayo si Lay at nagpaalam na magbabanyo lang. Pinili niyang sa labas mag-CR dahil trip niyang maglakad-lakad. Ma'am, narinig kong palagi niyong inaaway si Sir. Nagulat si Lay dahil sa pagsulpot ng sekretary ng kanyang asawa. Ma'am, hindi kaya buntis kayo? Kasi ganyan ako nang pinagbubuntis ko yung panganay ko eh. Palaging galit ako sa asawa ko kahit walang dahilan. Buntis? May baby sa tiyan ko, ganun ba yung gusto mo sabihin? Tumango ang babae at inabutan pa siya ng pregnancy test. Eto ma'am, subukan niyo po. Pero mas maiging magpa-check up po kayo. Bago pa makapagsalita si Lay ay umalis na ang babae. Napatingin siya sa PT na hawak. Nakaramdam ng excitement at kaba si Lay. Pumasok siya sa cubicle at ginamit ang pregnancy test. At halos mapatili siya nang makitang 2 guhit ang lumabas doon. Magpapacheck up ako mamaya. Gusto ko makasigurado bago ko sabihin kay Gray, oh my God, magiging mommy na ako. Mommy Lay na ako. Itinago niya ang pregnancy test at lumabas ng banyo. Bumalik siya sa office ni Gray at nadatnan niya ang lalaking naghahanda ng pagkain. Gray! Nilapitan niya ito at naglalambing na niyakap. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit siya moody at kung bakit siya delayed. Yun pala, may bata na sa tiyan niya. Anong meron? Wala naman, mahal kita. Bali wala na sa kanyang mabahong amoy o nakakainis na mukha ni Gray. Basta, masaya siya ngayon. Hindi ka na moody, okay ka na? Mabaho ka pa din at nakakainis pero masaya ako ngayon kaya titiisin ko na lang. Kain na tayo? Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Sarap na sarap sila sa pagkain. Si Gray naman, nakangiti lang habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Gray, mamaya pala may pupuntahan ako. Babalik na ako sa office mo. Samahan na kita. Ako na lang. Promise saglit lang ako at walang mangyayari sa akin. Sige na, Gray. Okay, sige pero mag-text ka at i-update mo ako palagi. Lay, alam mo naman kung ba't ayaw kitang paalisin na mag-isa. Ayoko na ulit nangyari na nakaraan sa'yo. Opo, promise palagi po ako mag-update. Tumango si Gray kahit halatang alanganin pa rin. Pagkatapos kumain ay nagpahinga saglit si Lay bago tuluyang naglakad paalis. Nang makasakay sa taxi ay agad siya nag-send ng picture sa kanyang asawa. Nang makarating sa ospital, pinicturean niya ang cafe na katabi ng ospital. Sigurado siyang mag-aalala si Gray kapag sinend niya yung mismong larawan ng ospital na pinuntahan niya. Magpapa-check up po ako. Feeling ko po kasi buntis ako. Sige po, wait lang po saglit ha. Naghintay saglit si Lay bago siya papasukin sa isang kwarto. Sinabi niya sa doktor ang nararamdaman niya at lumabas nga sa test na buntis siya. Salamat po. Masayang sabi ni Lay na naiiyak pa. Lumabas si Lay na may masayang muka. Feeling niya may iiyak siya na ewan. May baby na kami. Baby ko, 2 months ka na pala dyan? Hindi na nakapag-update pa si Lay sa asawa dahil focus siya sa magiging anak nila ni Gray. Kaya na makapasok siya sa office ni Gray ay alalang-alala ang lalaki at umiiyak pa. Nag-alala ako sa'yo. Sabi mo kasi mag-update ka palagi, hindi naman pala. Sorry na, maayos naman ako nakabalik eh. Nagpunas ng luha ang lalaki. Kasi naman eh, bahala ka, hindi na kita papayagan talaga. Tumawa naman si Lay dito. Sorry na po, tumahan ka na at baka isipin ng mga tao ay inaaway kita. Marahang tumango si Gray. Sorry din. Mamaya doon tayo kila mama didiretso ha. Ite-text ko rin si daddy para papuntahin doon. Special kasi ang araw ngayon. Bigla akong kinabahan pero excited ako. Ano ba yan? Humagikik lamang si Lay at naupo sa sofa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinaalam sa ina ni Gray na doon sila magdi-dinner mamaya. Gray, gusto ko ng buko pie. Parang ang sarap-sarap kumain ng buko pie. Magpapadeliver ako. Sabi ni Gray at agad kinuha ang kanyang cellphone. Nang dumating ang buko pie, ay magana lang na kumain ang babae. Nang magdilim, ay nag-out na si Gray kaya umuwi na sila sa bahay ng mga magulang nito. Anong meron? Agad na tanong ni Leo. Ano ito mahalagang anunsyo? Malalaman mo po mamaya. Daddy, gusto kong ipagluto mo ko ng sisig. Favorite ko yung sisig na luto mo, di ba? Sige, ipagluluto kita bukas.
Okay, doon na tayo sa dining para makakain na kayo, sabi ng ginang. Nagtungo naman sila sa hapag at nagsimula ng kumain. Magkakaroon po tayo ng bagong miyembro ng pamilya. Magkakaroon na po kayo ng apo. Buntis po ako. Natahimik ang mga nasa hapag dahil sa sinabi niya. At ilang sandali pa, ang narinig nila ay tili ng ginang. Another apo na naman? Congratulations, Lay. Masayang-masaya ako ngayon. Masayang-masaya ang puso ng lola. Magkakaroon na ako ng apo? Siguradong magiging kamukha ko ang apo ko. Hindi naman nakaimik si Grace sa isang tabi. Totoo? Magiging daddy na ako? Ako magiging daddy na? May baby na tayo? Oo. Sinabi sa akin ng sekretary mo kanina na baka buntis ako dahil palagi kitang inaaway. Kaya binigyan niya ako ng PT. Sinubukan ko, positive. So nagpa-check up ako kanina kaya ako umalis. Sabi ng doktor, 2 months na daw akong pregnant. Sa panganay nating dalawa. Malakas na tumawa si Gray. Narinig niyo po yon? Tatay na ako. Magiging daddy na ako. Narinig namin di kami bingi. Sagot naman ng ama ni Lay. Mas lalo mong ingatan ang anak ko. Aba, 2 na ngayon ang kargo mo. Sasamain ka sahan kapag may nangyari sa kanila. Pangako ko po sa inyo, mas lalo kong iingatan si Lay. Pagkatapos kumain, ay umakyat ang 2 sa kwarto. Tumambay sila sa veranda at nakayakap si Gray mula sa likuran ng kanyang asawa. Hinahaplos-haplos niya ang tiyan nito. Promise, magiging mabuting asawa ako sa'yo. Sigurado din ako may spoil ko ang baby natin pag lumabas siya. Pwede mo namang spoil pero wag niyo sobra. Sabi ni Lay. Pangako, magiging mabuting mommy rin ako. Aalagaan ko kayo mabuti ng baby natin. At ibibigay ko ang best ko para maging the best mommy ako in the whole wide universe. Palagi ka namang the best. Excited na ako mabuhat ng baby natin. Ako rin excited na. Sigurado magiging makulit siya parang daddy niya. Nasa baba ang mga kaibigan mo, sabi ni Lay at nginuso ang baba ng veranda. Mukhang nakasagap agad ng chismis na buntis ako. Tignan mo, may dalang gamit ng baby. Yung isa mo namang kaibigan may dalang baby. Si Jason yun ah. Yung bata kamukha niya. Nung lumabas kami ni Talia, nakita namin niya may kadate na babae at may kasamang bata. Sabi na nga ba, at may kakatok sa pinto niyan dahil may anak na siya. Ang lupit talaga ng hula mo. Natatawang sabi ni Gray. Babain natin, baka mamaya maging kuripot pa sila sa anak natin. Hindi pwede yun. Kailangan malaki ang ibibigay nila sa atin tuwing Pasko. Ngayon pa lang, tuturuan ko na kung paano maging tuso sa pera yung anak natin. Natawa na lamang si Lay at napailing-iling. Lumipas ang ilang taon. Merry Christmas po! Umagang-umaga pa lang, ayan ang bungad sa kanila ng kanilang anak matapos silang gisingin nito. Sabi ni Daddy, minimum of 1,000 and maximum of 5,000 po ang dapat ibigay. Tinaasan ng isang kilay ni Lay ang asawa. Noong nakaraan 500 lang ah. Pataas na kasi ng pataas ang bilihin. Sagot naman ni Gray. Anak, di ba sabi ni Papa, ninong lang ang sisingilin mo? Humagikgik ang anak nilang si Grayson. Love ko naman po kayo, kaya mamamas ko din po ako sa inyo. Mukhang magiging mayaman ka dahil lang sa pamamas ko ah. Kalmahan mo muna anak, masyado pa maaga. Baka mabato tayo ng planggana ng mga ninong mo. Excited po kasi akong suot yung pamasko ko. Tsaka, good morning po pala sa inyo. Good morning din, mahal ko. Ang bango-bango naman kahit maaga pa. Siyempre naman po, idol ko po si Dati kaya lagi ako mabango. Ang dalawang mahal ko. Sabi naman ni Gray bago yakapin na mag-ina niya. Saglit pa silang humiga bago sila bumangon. Bumaba sila para kumain. Pagkatapos, naligo na rin at nagbihis para samahan ng kanilang anak na mamasko. Nag-text sa mga kaibigan nila na magsama-sama na lang sila sa bahay ni Simon para hindi na mahirapan ng mga inaanak nila. Mamamasko po, minimum of 1,000, maximum of 5,000 po. Sabi na nga ba at magbabago na naman ang presyo mo. Natatawang sabi ni Ian. Ang daddy mo, tinuturuan ka maging business-minded. Siyempre naman, para yan sa future niya. Galingan mo anak ko. Bawal naman ang utang kasi nagbabantay yung nanay. Sabi ni Jason at napailing. Ito 2,000, keep the change. Hinalikan ni Grayson ang pisngi ng ninong niya
bago tumakbo palapit sa kanyang mama at papa. Tiba-tiba tayo! May panlibre na ako sa mga chicks ko. Anong chicks? Kinurot nila ang pisngi ng anak. Bad yun ah. Joke lang po. Panlibre ka po to sa inyo. Mag-date po tayo dahil malapit na birthday ni Papa. Sweet-sweet naman talaga ng baby ko. Sabi ni Lay at niyakap ang anak. Love you forever, baby ko. Love you too po. Tugon ni Grayson at hinalikan sa pisngi ang ina. Siyempre, mas mahal ko kayo. Sabad ni Gray at parehong hinalikan sa noo ang kanyang mag-ina. Ang mag-ina niyang alam niyang mamahalin niya habang buhay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Plus Size Kong Asawa. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!